Mga suki, magandang araw po sa inyong lahat. Maranala po sa Noga Boss. Ako po si Joseph, Sari-Sari Store Owner. Ito po ang ating mini podcast na pang-13. Ang pag-uusapan po natin ay ang update ng mga price at ang mga bagong produktong dumating mula noon hanggang ngayon. Tara, simulan na natin. Ang mga dumating ngayong week, andyan po yung ating mga Jack and Jill product. Una po dyan yung pretzels, Max Lemon, Dynamite Choco, yung premium stick, palagi po siyang meron tayo yan. At yung granules na 40 grams, premium na 40 grams, yung tubig na 500 ml, yung refresh na 350, at yung manghuan na green at saka yung brown, yung pambong at saka sukat chili. At yung chippy na red, meron na rin tayo niyan. Palaging at yung mabintang dito ay yung roller coaster. At yung mais, mabinta rin po siya. At meron na rin pong nobang dumating. Ayan po ang sa Jack and Jill pong product. At meron pa po tayong ibang dumating, yung Best Food na Doy Pack. Meron na rin pong dumating na Best Food. At yung Popcorn na Blossom Fresh na sachet. Ang mga presyo po nito ay dati pa rin, wala rin naman pong bagong presyong kailangang i-update na okay nagtaas siya, kasi yung mga price po nito dati pa rin po. Halimbawa, ang popcorn natin, yung mga surf popcorn, ang price po natin yan, kasi naka-regular price siya, ang price po niya na half dozen po niyan ay 34. At yung Best Food naman po na all-purpose na mayonnaise po siya, ang presyo niya po naman po ay 26 ang bigay po natin dito sa ating tindahan. At yung mga Nestle product din po naman, meron po tayo, hindi pa rin po naubos yung ating less 20 sa Nestle product. Mayroon pa rin po tayo niyan. At yung Nestle Lemon, meron naman pong dumating. At yung Bear Brand na 135 grams. Ang 135 grams pong Bear Brand, ang presyo lang po natin dito sa store ay 45 ang isang pack niyan. At ito naman na Bear Brand na 300 grams. Hindi pa rin po naubos yung ating buy 2 save 30. Makikita niyo po ang price niyan. Ganun pa rin po ang price. At yung Bear Brand sterilized din po, meron na po tayong dumating. At ano pa? Yung premium pong hindi premium. Hindi po. Yung Nescafe po na stick, meron din pong dumating yan. Ang price po natin yan, ang isang bundle po, 4 pong lusena siya. Ang price po niyan dito sa ating store ay 150 pesos. Ayan po. At yung din po, yung Nestogen Classic, ang price din po natin yan dito sa ating store ay 50 pesos po per pack. Yung bali po ang dati niyan, ang nakalagay pong grams niyan, yung Nestogen Classic ay dati 135 grams, ngayon po ay 110 grams na lang po yan. Kaya narito niya po yung price, pero yung grams po ay nagbawas. Ayan po. Ayan na po ang ating mga na-update sa week na to. Halos ang ating mga supply ay nasa normal na po. Wala nang ganong problema sa supply. Although, teka nga pala. Yung mga suki natin dyan, yung ating mga seniors na palagi bumibili ng Care Adult na medium po, meron na po tayo niyan. Madami na po tayong supply na dumating. At sana po kung yung hindi pa po nakakabili niyan o baka nakalimot na bumili kasi matagal-tagal po siyang nawala, meron na po tayong Care Adult na medium. Yan po sa ating mga seniors. Okay. Ngayon po, tapos na po ang ating update ng ating mga presyo. At ngayong linggo, siguro naman pag Monday naman ulit, pag meron naman tayong dumating na bagong product stocks, update ko po ulit kayo.
Ngayon po ang pag-usapan po natin, ano ba yung ginawa ko ngayong weekend? Ngayon po kasing Sunday, ang ginawa po naming mag-iina, um, yung ano po, nagsimba, tapos po nang simba, ang plano sana namin ay mag-bike, kami mag-ama naman magba-bike. Ayun, hindi po natuloy yung aming pagbabike ngayong sobrang lamig sa labas, parang tayo nasa Baguio. Alam niyo po kasi pag ganitong maulan at tapos may mugbog ang panahon, tapos malamig pa, nakakatamad maglabas-labas ng bahay. At kanina nga po, nagpipilit pala yung aking anak. Sabi ko, Kaguli, wag na kasi although hindi naman gaano kalakasan yung ulan, pero parang bike tayo niyan. Bago tayo dito makarating sa ating pupuntahan, sigurado ako basang-basa na tayo niyan ng hamog o kaya ng ambon. Kaya ang ginawa ko po, hindi na po kami natuloy, kaya nagsimba na lang po kami. Pagsimba naman kami ngayong linggo. At ayan, tapos pagkatapos magsimba, kumain sa labas. Doon na kami nag-breakfast. Ayan. Ngayon po, siguro ang pinakaulit sa inyong mga kikwento, kasi part ito ng ating kwentuhan Kwentuhan natin sa buong, gumagawa tayo ng mini podcast, syempre andyan na lagi yung kwentuhan. Alam niyo po yung bang, ang mga negosyante kapag sinasabi sila na mahinang negosyo, alam niyo po ba yan? Nakakita na ba kayong negosyante na sumasabi sila na naka-jackpot sila? Meron na ba kayong nakitang negosyante na sumabing jackpot sila ng buwang yan? O kaya naka-jackpot sila ng ganitong araw? Marahil pa wala po kayong makikitang negosyante na sumasabi ng ganon. Ang kalimitan po, marinig niyo po sa mga negosyante kapag kumikita po ay ang sinasabi niya lang, okay lang yung kanilang kita. Kaya pag matumala, sasabihin naman yan, ang hina ng pasok ng pera na lugi daw sila sa araw na yun. Ang sa katunayan po, ang totoo pong reason doon, hindi naman po talaga sila nalugi. Marahil baka nag-break even lang sila sa araw na yun, pero hindi po naman siguro sila nalugi. At yun namang sabi natin, naka-jackpot o kaya wala namang sumasabi ng mga negosyante, umaamin na, madaming kinita ko ngayong linggo. Hindi po sila umaamin ng ganon. Kasi yung mga negosyante naman, palagi hindi na nagsasabi ng kanilang mga kita. Laging sa kanila lang talaga yan. Kumbaga makikita mo na lang kapag ang ginagawa ng mga negosyante kapag magandang kita, nag-save ng kaunti at okay dinadagdag nila sa kanilang mga stocks. Ako naman dito sa amin, ang thinking ko kasi ng business, dapat palaging meron kang, sabi nga niya, magiging positive. Inisip niyo palagi na lang na mahina, matumal, kung ano pa, nakakabawas yun ng good vibes sa isip natin. Naisip mo yan na mahina, pag nakakapanglo mo, na isipin na ang negosyo ay matumal. Kaya po, although naman siyempre, dahil ang negosyo naman talaga, ganun ang sitwasyon, may magandang binta at may matumal na binta at medyo naman, minsan naman average. Pero okay lang din naman po yun kasi kasi meron namang mga araw na maganda. Ay dito naman sa aming tindahan, kapag araw po ng Sabado o Linggo, umahataw po dyan ang binta kapag mga bandang hapon na po. Pero pag umaga po, pag Saturday and Sunday, pag umaga po yan talagang matumal. Kasi ang mga tao niyan, busy sila sa paglalaba, paglilinis. At bandang hapon po, syempre, saka naman yan mamamalingki. Ganon talaga ang nakagawian ng mga tao dito sa amin. At ganito naman, halimbawa, pag Monday na, Monday, pag tuwing araw ng school day, maganda po dyan, palagi yung sa amin dito, kasi malapit kami sa school,
dapat yung nache-check natin yung mga ating school supplies, mga ballpen, papel at iba pa, yung mga gamit ng mga bata. At siyempre kapag palagi kang prepared dun sa mga bagay na yan, malamang na medyo may maganda-ganda ang pasok ng pera. Siyempre pag madaming tao, madaming lumalabas sa mga parent, gumagastos yun. Kaya sana pag magandang panahon, lalo pa kung mainit, kapag ang tao labas ng bahay, gagastos yun. Kasi pag wow, bibili yan ng tubig o kaya soft drinks. At pag nagutom naman, kung hindi yan bibili ng cracker o bibili yan ng tinapay. At kung ano pang mga snackan dyan sa labas na niluluto, na nilalako dyan sa kali. Kaya yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan pag maganda ang panahon. Pero pag ganitong parang palaging gustong umulan, ang mabinta naman po niyan ay yung mga kape. Top seller natin dyan yung mga kape kasi pag malamig ang panahon, ang tao ay palaging gusto magkape. Ayan. Hindi lang siguro kasi dito sa amin sa tindahan namin, hindi na po kami kumikira ng sigarilyo at alak, kaya hindi ko na po rin masabi na kapag maulan, mabinta ang liquor. Pero nung unang nang kumikiri pa kami ng mga liquor, pag ganitong panahon ng tag-ulan, mas maganda niyan ang binta ng mga liquor. Pero sa amin kasi wala na yun. Hinilis ko na yun. Kasi kumbaga pinanindigan ko na talaga na hindi kami magtitinda ng mga liquor at sigarilyo. Ayan. Pero naman sa away po naman ng Diyos, kahit inalis na po namin yung liquor, yung sigarilyo, pero maganda pa rin naman ang negosyo. At sa katunayan po niyan, dahil siyempre dati nun meron tayong beer, kailangan natin ng boy. Siyempre yung boy natin nun magkano na? Magbabayad ka niya kung stay-in sa'yo nung panahon, ang bayad namin niya nasa 3K plus may libre pang siyempre pagkain. Kasi naka-in-house. Lahat ay gastos mo yun. Kung kukwentahin mo yung gastos ng isang tao sa isang buwan, malaki pa rin po yun. Kaya halos okay na rin po minsan pag walang mga alak o saka beer. Kasi unang-una po dyan, kasi ang mga alak po ay prone po yan sa mga utangin palagi ng mga nginom. At kung may mga bisita ka naman, nakakahiya naman na hindi ka sa kanila mag-offer na something na maiinom. Ang mga medyo may edad na ang gustong iinumin yan, ayaw na niya ng plain water. Minsan ayaw na rin magkape. Alam niyo po ba kung anong gustong inumin yan? Ang gustong inumin po niyan ay gin o kaya beer. Kaya sabi ko mas mainam ng walang tinlang ganon para bawas bisita. Kasi walang paratangway. Ayan. At saka iwas na rin po sa pautang. Kasi pag sa mga alak kasi, parang sa unang tingin mo ay magandang kita. Pero kung makabenta ka ng isang kahon tapos sinutangan ka ng isang bote, patay ka na doon. Kasi sa panahon po ngayon, sobrang mahal ng mga beer, yung mga inumin. Malamang na sa isang kahon, kapag inutangan ka ng kahit isang bote lang na beer, patay ng puhunan naman yan. Kasi yung basyo may bayad pa yon. Paano kung di binalik? Paano kung binayaran ka the following month? Di lugi ka na. Kasi ang mga liquor dapat mataas talaga ang markup mo dyan. Kaya lang, syempre, gusto mong makuha yung market, ang gagawin mo niyan, ilo-low price mo. Diba? Okay? Dito naman sa ganitong ori ng negosyo sa amin, nakapokus lang tayo sa mga basic commodities, at saka yung school supplies, yung mga electrical supplies natin, yung arena, yung ginagamit sa mga pagluluto ng ating mga customer. Doon na lang po ang pinupukusan natin. Kasi okay naman po doon ang Tsaka yung sa mga soft drinks naman, mas maganda naman ang kita doon sa retail. Kasi ang isang kahon po ng soft drinks, let's say isang kahon ng soft drinks,
ang kita po diyan, ang puno mo lang naman diyan siguro mag-aabot ng 190, 190 pesos per case o di kumikita ka diyan ng mga 40 pesos kasi ang nakita ko diyan nasa 40 pesos ang kita ko diyan sa pag ni-retail ko ang soft drinks. O di makaubos dito naman sa amin, ang average lang naman ng napapaubos ko niya ng soft drinks kapag school day, mga 2 kahon. Di, ibig sabihin, meron kang 80 pesos. So, okay na yun. Masaya na ako doon sa 80 pesos na yun, sa 2 kahon na yun na soft drinks. At kasi pag ang mga bata, nasanay sila ng bibili, kahit ng weekends, at yung mga dating mga elementary student dito sa amin, ngayon, nag-high school na, bumabalik pa rin. Andyan pa rin bumabalik sa amin kasi pag maglalaro sila ng basketball, pagkatapos ng basketball, dadaan dito sa amin sa tindahan, bibili pa rin ng soft drinks. Di ba? Kaya yung mga bottled water din naman, nagbibenta rin naman yon tuwing tag-init. Pero pag ganitong tag-ulan, talagang matumal. Pati na rin po yung soft drinks. Kaya po ang pinakamaganda pong ibenta kapag ganito pong tag-ulan, dapat kape. Sana, naisip ko nga, baka ako pwede siguro ako dito maglagay ng araming coffee vending machine. Parang in pa rin ata yun. Hindi ko lang gaano sigurado. Kasi ang mga tao, pag ganitong tag-ulan, mas preferred nila yung mainit na kape. Yung mainit na mga kakainin o maiinom. Kasi nga po malamig. Kaya naisipan ko sana kaya bumili naman ako niyan. Kasi kasi naisip kong bilhin ngayong summer. Ang gusto ko sana ay makabili ulit ako ng another sets ng solar panel. Kasi yung solar panel namin diyan sa bubong, although kaya niya nang paganahin yung mga gamit namin dito sa bahay. Kasi pag nagdadagdag ka kasi ng mga gamit sa bahay, bibili ka ng mga appliances mo o kaya dadagdag ka ng mga gamit, kailangan mo rin bumili ng additional na mga solar panel para ma-offset yung dinagdag mong gamit. Kasi every year magde-depreciate, magda-downgrade po ang yung power production ng solar na almost 1%. Yun ang nakalagay sa kanilang expect. Kaya ginagawan ko niyan every year. At least meron kang upgrade at magme-maintenance. Update yun. Parang hindi natin yun sa parte ng parte ng sari-sari store. Nakwento na ko na ulit tuloy doon. Although, yun ang part ng kasi yung ginagawa ko kasi dito sa amin, ni-integrate na yung bahay. Yung buong bahay, meron na siyang batteries na mga life of 4. Yun, para kahit nagbaburn out, hindi siya magbaburn out. Kaya lang, pag ganitong tag-ulan, hindi ka pa rin maka-exempt. Sana pag malagyan ko siya ng backup ng mga 24 hours na backup system. Para talagang sigurado na ako kahit mag-burn out ng pag ganitong panahon, na hindi gaano lumalabas si araw-araw, meron tayong backup na power. Pag nag-burn out ng medyo maghapon. Kasi, pero kung magandang panahon, kahit na mag-burnout, walang tayong problema. Kaya lang kanina, nag-burnout, hindi ko na-anticipate, hindi ko na bago yung setting dun sa hybrid na inverter natin. Kaya tuloy, yung mag-burnout ng umaga, ay nalubat siya. Pero kung siguro, kung iset ko yun na mag-charge siya ng gabi, kasi ang amin kasing setup dito ng solar panel ay solar system ay ang kanyang pong kapag umaga automatic na po siyang nagta-transfer sa solar. Pag gabi na lumilipat siya ng kasolay ko kapag nalubat na yung battery. Ganun po 'yon. Kaya pag tuwing summer, pag maganda ang panahon, halos konti lang binabayaran namin. Nag-aabot lang siguro ang bill namin yan kung ang consumption namin yan about lamang 100 kilowatt hour. 100 kilowatt hour. Pero pag ganitong tag-ulan,
Ano ang range natin, umabot tayo ng ano, gaya ngayon, umabot tayo ng almost 200 kilowatt hour ang konsumo sa isang buwan. Pero kung tag-init, na halos cut po yan siya ng almost 50% sa ganitong uri na po ng system namin. Na naka-hybrid at meron ng battery naka-backup. Siguro in the future, kung susertin po tayo, pwede pa sigurong upgrade ulit yon, para naman, kasi ang power production lang naman ng solar panel, nakaabot lang siguro yan pag magandang araw, mga 5 hours. Pag ganitong tag-ulan, mahina yon, kaya napakahina ng power production niya. Kaya ngayon yan ang pinakamalaking problema pag nade-deplete yung battery mo. Kasi medyo matagal siya bago ulit ma-full charge. Anyway, ganun talaga ang sistema. Hindi siya 100%, hindi ka naman 100% na ma-isolate ka sa brownout. Pero at least may power ka pa rin. Di ba? Okay lang. Okay? Okay, siguro yun na po muna ang akin na share about dun sa, nakalimutan tayo dun sa presyo. Yung presyo naman ng ating mga bilihin ngayong yung sa palengke, si Mace na ngayon na malengke at hindi na kami sumama. At ang binabudget lang naman kasi sa isang linggo yung para sa pang palengke 1,500 lang po yun. Maniwala ka ba 1,500 lang po yun? Kasi pambaka lang naman yun ng mga gulay, ulam, ilang kilong karne, ilang kilong isda. At the rest po niyan, mga gulay na. Kaya ganun lang ating ginagawa linggo-linggo. Okay, siguro yung sa ating mga suki, yung mga di pa po nagagala dito sa aming tindahan, tapat po ng Calawag Elementary School. Andyan po yung unang gate at yung pangalawang gate, sa in-between lang po, at bago ka po makarating sa Barangay Hall, andyan na po ang ating tindahan. At sa mga dati ko na mga suki, salamat po sa inyo sa pagpatronize ng ating sari-sari store. At sana po mag-comment din po kayo dun sa ating mga post sa ating social media platform, gagaya ng Facebook at YouTube. At kung maparapado niyo po, pwede na rin po naman kayo mag-subscribe sa atin at mag-follow dun sa Facebook. At ito naman po ang ating mini podcast. Ito po ang aking naisipang paraan para po makapag-connect sa inyo. At alam ko naman po kasi na palagi kayo may mga hawak na cellphone at nag-i-scroll, di ba? Habang kayo nag-i-scroll, sana masama din ako doon. Masama din ako doon sa feed ng inyong pag-i-scroll para makita niyo naman ako. Okay? Diyan na rin po siguro magtatapos ang ating mini podcast ngayon, ang pang-13. Ngayon po ay araw ng linggo. Alam niyo po, today is February 1 na ba? February 1. Tama, February 1 na ba? Okay, February 1 or 2. Wala, nakalimutan talaga ng araw. Anyway, diyan na po magkakatapos ang ating mini podcast. Susunod ulit. Yan na po, ay sa araw na po yan ng Martes. Okay. Sana po hindi po tayo magkasawaan at hindi rin po kayo masawa sa akin kasi nasa nagdalal dito kahit katapat ko po ang camera. Ayan na po, bye-bye po. See you again next time. Bye.